Hi guys! Have a nice day and thank you for watching Buhay sa Dubai Stories. And today guys, isa pong Filipina. Okay, for the first time, I'm gonna share a story of Pinay na nangarap po mga ibang bansa at napadpad po dito sa Dubai. So, pag-uusapan po natin ang experience niya from the Philippines, going here in Dubai, hanggang sa nakahanap siya ng trabaho, at ano pang mga naranasan niya in between, okay, of Philippines to Dubai to employment at kung ano-ano pa, okay? So guys, please help me to welcome Anna! Okay. Welcome to Buhay sa Dubai Videos. Hi! Okay. So, handa ka na ba? May choice ba? May choice ba? And actually guys, siya talaga yung gusto kong isama noon pa sa mga Buhay sa Dubai stories ko kasi medyo complicated kasi mga nangyari sa kanya. He experienced going to Kish Iran for so many times. Okay, so but before that, Ana, ang gawin natin is, kwento mo muna sa atin kung ano yung reason from the Philippines na bakit ka nagdesisyon na mag-abroad talaga? Well, kasi alam naman natin lahat na super hirap ng buhay sa Pinas. So, syempre, kung ikaw yung nasa ganong level, so mag-iisip ka na parang gusto mong maiba yung buhay mo, gusto mong makapunta sa ibang bansa para lang umunlad yung buhay mo. Di lang naman para sa'yo kasi. Para syempre sa pamilya mo, sa mga anak mo. So, ikaw ay merong ilang anak? 5! So meron siyang 5 anak. So, kaya yun ang nag-force talaga sa'yo na talagang ituloy yung plano mong pangingibang bansa. Yes, true. Okay. So, paano ka nakarating sa Dubai? Anong proseso ang dinaanan mo? So, syempre, kailangan meron kang kamag-anak dito sa Dubai. Which luckily, meron kang kuya dito. Yes, meron akong kuya. And then, syempre, yung papa ko, siya yung tumulong, siya yung nagbigay ng lahat. Lahat. So, yung sa part ni kuya, siya lahat yung masikaso, siya lahat. Kasi, kailangan ng sponsorship. Which visit visa ka. Yes. Bale, So, in your case, walang masyadong problema pagdating sa pera nung pag-alis mo papuntang Dubai. Kasi, parang well-provided ka, hindi katulad ng ilang mga kwento ng Pinoy na talagang nangutang, nagbenta ng ganito, at kung ano-ano pa. Medyo, oo, meron din. Kasi syempre, yung tatay mo, nagtatrabaho rin sa ibang bansa. Sa Israel. So, syempre, hindi rin naman ganun biro at hindi rin naman ganun kaliit yung pagpunta ng Dubai. So, medyo malaking halaga rin talaga yung kailangan. So, syempre, kailangan mo talaga ng tulong na mula sa kanila. Okay. Pero sa Pilipinas, anong trabaho mo sa Pilipinas? I mean, you have 5 kids. Sa Pilipinas, anong ginagawa mo? O plain housewife ka lang? Or ano? Oo, tapos nag-business. Pero, syempre sa Pilipinas, wala naman talagang gano'n na business na talagang... Nag-try ka rin magnegosyo sa Pilipinas? Paiba-ibang negosyo? Oo, paiba-iba. Tapos, syempre... Nagtitinda ka ba ng bato? Ng ano? Parang gano'n, dahil na. So you tried to put up a business, pero nag-failed silang lahat? Oo. So which is not enough for the 5 children na kaya niyong buhayin? Talagang hindi sasapat. So, kahit nag-business ka, meron ka pa rin every month, nakakatanggap ka pa rin sa family mo ng bigay. Kaya... so it means, yung kung sarili mo lang kita, hindi talaga kaya. So ibig sabihin yung support ng father mo, and may sustento pa rin para sa inyo. You're so lucky on that case. Ayun. So ngayon, from the Philippines, now, did you finally decided na mag-abroad? Ano yung mga nasa isip mong, tumatakbo sa isip mo during that time na nasa Pilipinas ka? Teka, magdudubay na ako. So ano yung mga tumatakbo sa utak mo?
Hindi ako excited nung una. Talaga? Hindi. Bakit? Siyempre may maiiwan ka sa Pinas, yung mga anak mo, ganyan. Kaso lang, So, syempre, mahirap? oo, Mahirap yung mahirap. maiiwanan kang mga Mahirap talaga. talaga. Tapos syempre, mami, ganyan, naalis ka, sino mag-aalaga sa amin, ganyan. Oo So, nga, syempre, no? ang hirap. Kaso lang, syempre, ang isipin mo, paano mo mapag-aral yung anak mo kung hindi ka aalis? Oo, so umiyak ka nung umalis ka. Hindi ako sa umiyak kasi parang, pero nung nakaalis na ako. Nakalayo ka na, oo. saka ka lang Kasi nalawa. parang ayaw mong ipakita sa kanila eh. Tapos yung nung una kong alis kasi, Hindi, yung night, yung parang, yung huling araw mo sa Pilipinas na bukas mag-abroad ka na, ano yung pakiramdam mo? Ano, iwanan mo yung mga anak mo? Tapos, di ba, oh, bukas ibang lugar na ako. Ano Hindi yung kasi mga tumatakbo sa utak mo? bago ako umalis, hindi na, kasi sa Batangas kami nakatira noon. So doon na ako sa Cavite ka na. Cavite na ako. So yun nandun lang yung So yung last night mo, wala ka dun sa wala tabi ng mga na. anak mo? Yung panganay ko na lang yung nandun na kasama ko. Ah, okay. Tapos yun, medyo syempre malungkot siya dahil aalis na nga ako. Ayan, sabi ni Sino Mama. naghatid sa'yo sa airport? Si Mama, yung anak kong panganay. Sumama siya? Mm-mm. Okay. So, ito, yun nga, anong ini-imagine mo sa abroad na anong mga mangyayari sa'yo? Ano yung mga tumatakbo sa utak Hindi mo? ko alam kasi parang sa akin, sabi ko parang wala akong masyadong experience talaga eh. Oo. Kasi sabi ko So, parang... may fear ka na maaaring hindi ka maging successful. Super yung takot ko na, ang hirap naman. Kasi nung nandito na nga ako, yung parang mag-walk in ka, ang hirap, ang init, naranasan ko pa yung sobrang init eh. Oo. Parang September Ang ganun kasi kasagsagan ng summer yan. Oo. Okay. So, nung finally nasa airport ka na, nag-worry ka ba sa of course, dahil visit visa ka, na maaari kang ma-offload? Oo, talagang Nag-worry ka? Oo, nag-worry talaga ako. Okay. Sabi ko, So, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik natin, yung pagharap mo sa Philippine Immigration, okay? So, dyan lang kayo guys!